Pinilit lang daw tumstigo sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor si Olga Teza kaugnay ng flood control scandal. Ang dahilan para raw idiin si dating House Speaker Martin Romualdez. Basura ang tawag ng testigang si Olga Teza sa maliliit na pera na dineliver daw niya sa bahay ng mga politikong sangkot sa mga anomalya sa flood control. Sabi niya, iyan noon na ibinasura na niya ngayon. Sa bagong sinumpaang salaysay, sinabi ni Gateza na pinilit siya nina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na magbigay ng testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Noong September 24, 2025, dinala siya sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado. Doon daw niya nakita si Defensor at ang manugang nitong si Mark. Pagdating ni Senator Marcoleta, sinabi niya na babasahin muna ang affidavit ni Mark. Mabasa niya at siya ang magdesisyon kung pwede. Sabi niya, hindi. At pilit na sinabi niya, sulat lang natin si Rodante. Sa takot ko, sabi ko, sige, sir. Inutusan niya si Mark na kunin ang laptop para isulat ang kagustuhan niya. Nang dumating daw sa resto si Senator Marcoleta, sinabi raw niya na babasahin muna ang affidavit ni Mark. Pero ayon kay Gateza, hindi lang ito binasa ni Marcoleta. Siya mismo raw ang nag-ayos ng ilang bahagi ng affidavit. Sinimulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na pina, based sa sinabi ni former Congressman Mike. Sabi niya, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Marcoleta ng pina, ayon kay former Congressman Mike Defensor. Si Mark kasi, marunong magtagalog. Ayon pa kay Gateza, narinig niyang sinabi ni Defensor na ang kanyang gawa-gawang affidavit ang missing link para maiugnay si Romualdez sa delivery ng maliliit na pera. Ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sinasaliko at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na de-deliver ng pera. Sa salaysay pa ni Gateza, ayaw daw niyang sumunod dahil alam niyang hindi totoo ang ilang detalye. Pero napilitan daw siya dahil takot at dahil sa pangakong cash at educational scholarship para sa kanyang mga anak. Ang sabi pa raw ni Defensor kay Marcoleta, pare, 150 million lang, masaya na tayo. Kinabukasan, September 25, naging surprise witness si Gateza sa Senate Blue Ribbon Committee. Matatanda ang inamin noon ni Marcoleta na nakipagkita siya sa restaurant kina Defensor at Gateza, at inamin din niyang nabasa na niya noon ang draft ng testimonya. Nang basahin ni Gateza ang affidavit, napag-alitan pa raw siya ni Marcoleta. Napag-alitan pa ako ni Senator Marcoleta kasi nag-adlib ako at ang sabi niya, sandin lang ang nakasulat. Matapos daw ang hearing, September 27, siya ay kinontak ng opisina ni Marcoleta at ibibigay raw ang kontak ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ulit ang affidavit. Pero hindi raw pumayag si Gateza. Matatanda ang noong araw na iyon, ginisa ng Senado ang affidavit ni Gateza dahil sa notaryo nito. Hindi malinaw sa ngayon kung nasaan si Gateza, pero ang bagong affidavit ay galing kay Attorney Melvin Calaimag na siyang nagnotaryo. Pinirmahan daw ito noong August 13 sa isang hotel sa Ortigas. Wala pang bagong pahayag si Senator Marcoleta at Defensor, na parehong nakakulong sa kasong plunder. Pero ang sabi ng abogado ni Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio, this is nothing new. It does not come as a surprise. Magre-recant mga yan. This is part of the harassment and intimidation. This has become a pattern under the present administration. Samantala, ay nalmahan naman ni Attorney Guanzon ang pagdawat sa kanya. Dinamay mo ba ako? Isipin mo na lang with my status as a retired COMELEC Commissioner and a former COA Commissioner, law practice for 25 years, and you see my law practice was really focused on women's rights. May maniniwala ba sa Gateza na mag-aabogado ako para sa'yo? Matatanda ang si Marcoleta ang nagpakilala kay Gateza bilang dating Security Counsel.